Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, 421 flood control projects na ang nakumpirmang ghost project lang ayon sa Department of Public Works and Highways. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, 8,000 infrastructure projects ang na-validate nila kasama ng Department of Economy, Planning and Development, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Department of National Defense. Karamihan ay nasa Luzon. Hindi pa tinukoy kung gaano kalaki ang halaga ng mga naturang proyekto. Ang iba pang detalye ihahatid namin maya-maya lang. Isa pang mainit na balita, nanumpa na bilang bagong ombudsman si dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Pasado alas 10 ng umaga nang manumpa si Remulla kay Supreme Court Acting Chief Justice Marvic Leonen. Si Remulla ang ikapitong ombudsman ng bansa. Pinalitan niya si Samuel Martires na nagtapos na ang 7 taong termino nitong Hulyo. Ang iba pang detalye kaugnay niyan, ihahatid din namin maya-maya. Mainit na balita pong muli, niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang ilang bahagi ng Northern Luzon. Natunton ng PHIVOLCS ang epicenter, 2 kilometro, hilagang silangan ng Pugo, La Union, kaninang alas 10:30 ng umaga. Bukod sa La Union, ramdam din ang pagyanig sa Baguio City, Mountain Province at Pangasinan. Patuloy pa ang pangangalap ng datos ng PHIVOLCS pero posible raw na may pinsala kasunod ng lindol. Handang sumipot si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa imbestasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay po sa maanumalya umanong flood control projects. Si Romualdez at mahigit 30 pang dawit sa issue ipinalalagay na rin ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin. Balitang hatid ni Joseph Moro. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects, mahigit 30 individual ang hiniling ng Independent Commission for Infrastructure sa DOJ na isyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Kabilang dyan, sina dating House Speaker Martin Romualdez, Senator Francis Chis Escudero at umano'y campaign donor nitong si Maynard Ngu, Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at mga dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay at umano'y staff niya na si Carlene Villa. Gayon din si Commission and Audit Commissioner Mario Lipana at asawang si Marilu at si Education Undersecretary Trigib Olaivar na nakalive ngayon sa DepEd. Kasama rin sina Congressman Roman Romulo, James Ang, Patrick Michael Vargas, Arjo Ataide, Nicanor Briones, Marcelino Chodoro, Eliandro Jesus Madrona, Benjamin Agarao, Lyodi Tariela, Reynante Arrogancia, Chodorico Jaresco Jr., Dean Asistio, Marivic Copilar at mga dating kongresista na si Antonieta Yudela, Marvin Rillo, Florida Robes at Gabriel Bem Noel. Gayon din ng ilang DPWH District Engineer sa pamamagitan ng ILBO na mamonitor kung lalabas ng bansa ang mga nabanggit pero hindi sila mapipigilan na makaalis. The timely issuance of an ILBO or an Immigration Lookout Bulletin Order is of utmost necessity to enable the Commission to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na natanggap na nila ang ILBO. Si Pasig Representative Roman Romulo tumangging magbigay ng panayam ng tanungin ng GMA Integrated News. Sabi naman ni Senador Estrada may hold departure order siya ngayon kaya tuwing aalis ng bansa ay nagpapaalam talaga siya sa Sandigan Bayan. Di raw siya nag-aalala sa ILBO request ng ICI. Si Congressman Arrogancia hindi muna magkukomento. Sinusubukan naming makuha ang panig ng iba pang pinaiisyuhan ng ILBO. Sunod na sasalang sa ICI sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Co. Nagpadala na ng sabpina ang ICI kay Co. Pero dahil nasa labas ng bansa sa ngayon, idadaan ang sabpina sa House Secretary General. This is with regard to his personal knowledge from the time he joined the Committee on Appropriations of the National Budget Insertions and his involvement in DPWH flood control projects. Imbitasyon naman ang ipinadala kay Romualdez at hindi sabpina. The invitation just for
in a way, a courtesy to an incumbent congressperson and testify, among others, on the national budget insertions and involvement in DPWH flood control projects from the time he became Speaker of the House. Parehong sa October 14, pinatatawag ang dalawa, wala pang bagong pahayag si Ko. Sabi ni Romualdez, natanggap na niya ang imbitasyon at handa raw siyang humarap sa ICI. Pero pwede bang hindi nila siputin ang ICI? Walang contempt power o kapangyarihan na makapagparusa ang ICI sa mga hindi sisipot sa kanilang mga investigasyon. Pero ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, sa Regional Trial Court sila pwedeng humingi ng contempt order. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sasailalim ngayong araw sa formal seizure proceedings ang mga luxury vehicle na mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Ito na po yung formal seizure proceedings at kapag wala pa rin po itong mga dokumento, wala pa rin po silang patunay sa pagbabayad ng duties and taxes, ito na po ay ma-forfeit in favor of the government. Hawak ngayon ng Bureau of Customs ang 13 mamahaling sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Dahil yan sa problema umano sa mga dokumento ng mga sasakyan. Kung mapapatunayan na hindi legal ang pagkakabili sa mga ito, posibleng ipasubasta ng gobyerno ang nasabing luxury vehicles. Kung mas mababa sa 10 milyong piso ang halaga ng sasakyan, ang BOC ang magdedesisyon sa forfeiture nito. Kapag mataas naman dito ang halaga, kailangan nito ng approval ng Secretary of Finance. Sinusubukan pa namin kunan ng bagong pahayag ang mga Diskaya. Sabi dati ng abogado nila, nirerespeto raw nila ang trabaho ng BOC at tatalima sila sa mga hinihinging requirement. Update po tayo sa mainit na balita kaugnay sa flood control projects na nakumpirma ng DPWH na ghost o guni-gunit lang pala. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Connie, tila wala ngang katapusan ng paglutang ng mga ghost flood control projects sa bansa. Sa press conference na ginawa kanina lamang ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, 421 yan. Ayon kay Secretary Dizon, inisyal pa lamang yan galing doon sa mga ghost projects na 8,000 mga proyekto na inimbestigahan at na-validate na ng pinagsanib na pwersa ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at kasama ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev o yung dating tinatawag natin na NEDA. Karamihan daw sa mga proyektong yan ay nasa Luzon. Ilan daw sa mga proyekto ay sangkot din yung mga kontraktor na nababanggit na sa mga naunang naisiwalat na maanumalyang flood control projects. Isinumita na ang listahan ng mga ghost projects na yan at yung 8,000 mga proyektong nasilip na ng DPWH sa ICI sa isang pulong kanina. At ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, dahil validated na ang mga proyekto ay may starting point na ang ICI para mas palawakin pa nito ang kanilang investigasyon. Sa ngayon kasi ay ang mga proyekto sa Bulacan at Oriental Mindoro ang natututukan ng ICI base sa mga resource person na ipinatawag nila nitong mga nakalipas na linggo. Kahapon, Connie, ay nakapagpulong na itong si bagong Special Advisor Investigator at dating PNP Chief General Rodolfo Asurin. Kasama si Asurin kanina sa pulong at kasama rin ni Dizon sa pulong naman ay yung mga tao niya sa DPWH, si DPWH Undersecretary for Regional Operations Arturo Besnar at Undersecretary for Legal Attorney Samuel Turgano. Ayon kay Attorney Hosaka, base sa impormasyong isinumite ng DPWH ay maaari na nilang puntahan at inspeksyonin ang mga nabanggit na mga ghost projects na naman. Narito ang pahayag ni Secretary Dizon at Attorney Hosaka. We will look into those. And kung meron mga ibang distrito or regions na pwede namin tignan, kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya din, puntahan natin yan. No? Malaking bagay talaga yung nakita na validate na nga 400. No? So sa lawak nga nung universe, meaning yung mga proyekto to, nagko-concentrate na tayo dahan-dahan. But yung involved, same mga contractors din? Nandun sila. Nandun, kasama sila doon, pero meron din iba kasi madami yan eh. Yung ghost kasi yun ang low-hanging fruit yun. Meaning madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. No? Kasi ghost nga eh. No? Hindi na mahaba yung no? yung case build-up nun.
Connie, nandito rin sa ICI itong si Philippine Competition Commission Chairman Michael Aguinaldo at mga tatandang nagsampa ang DPWH ng mga kaso ng bid rigging doon sa mga kontraktor na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Halimbawang mapatunayan yung ilan sa mga kontraktor na nakialam or nagmanipula ng mga bidding katulad ng mga diskaya ay pwede silang pagmultahin yung couple ng hanggang 300 billion pesos. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Kahit walang bagyo o habagat, naperwisyo pa rin na masamang panahon ang ilang bahagi ng bansa. Kaliwat-kanan po ang baha sa bayan ng Mauban sa Quezon Province. Kahit hindi malakas at hindi naman nagtagal ang ulan doon. Kulay putik ang baha na halos linggo-linggo raw nararanasan sa Mauban kapag maulan. Pinasok din ng baha ang ilang bahay sa Barangay Sook, Arevalo sa Iloilo City. Halos hindi raw nakatulog ang ilang residente dahil nangangamba sa pagtaas ng baha dahil sa patuloy din na pag-ulan. Nagmistula namang ilog ang kalsadang yan sa Dawis, Bohol dahil din sa baha. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang nagpaulan sa Bohol, Iloilo City at ilang pang panig ng Visayas. Northeasterly wind flow naman ang nagpaulan sa Quezon. Mainit na balita, isang bagong low pressure area ang binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ang Pag-asa 180 kilometers west-northwest ng Coron, Palawan. Sa ngayon, hindi yan inaasahang lalakas bilang bagyo. Bahagya namang tumaas ang tsansang pumasok sa PAR ang binabantayang bagyo sa Pacific Ocean. Namataan ang tropical storm na may international name na Nakri. Mahigit 1,000 kilometro east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 75 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, posibleng mamayang hapon o gabi makakapasok sa PAR ang nasabing bagyo na tatawaging Kedan. Sa kabila po niyan, inaasahang lilihis ang direksyon ng bagyo at lalabas agad ng PAR bukas. Ngayong Huwebes, southwesterly wind flow ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila. Mas makakaasa sa maayos na panahon ang northern at central Luzon pero posible pa rin po yung mga local thunderstorm. Sa ibang balita, nagmasid at bumuntot ang mga barko ng China sa paghahatid ng tulong ng BFAR at Philippine Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal. Sa isang punto, nagbabala pa ang barko ng People's Liberation Army Navy ng China. Balitang hatid ni Bam Alegre. Naglayag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa palibot ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal para maghatid tulong sa mga mangingisda. Hating gabi pa lang, sumulpot na sa radar ng BFAR vessel ang shadowing ng dalawang barko ng China Coast Guard. Kinaumagahan, dumami pa ito. Bigit kumulang 30 nautical miles ang layo natin mula sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Pero gayon pa man, 6 na barko mula China ang nakabantay sa atin. 5 mula sa China Coast Guard at 1 mula sa PLA. 9 na bangka ng mga mangingisda ang nahatiran ng ayuda. Kabilang narito ang diesel, food items, tubig inumin at mga gamot. Karamihan sa mga mangingisda nagmula sa Subic Bay at namuhunan mula 20,000 hanggang 40,000 pesos para pumalaot ng 1 hanggang 2 linggo. Malaking dagok pa rin sa kanilang hanap buhay ang pagharang ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc kaya hindi sila makapangisda rito. Hindi kami makapasok basta doon sa malapit sa Calboro po. May limit lang po hanggang 100 nautical miles lang po kami mangingisda po. Malaki pong perwisyo po. Hindi na kami nakakapunta ng Bajo de Masinloc. Hindi na kami nakakapunta. Nakaharangan na kami, sir. Baka mabangga yung bangka namin. Sa kabuuan, humigit kumulang 100 bangka ang hinatiran ng tulong ng BFAR at Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal. 345 grocery packs at 98,000 liters ng fuel oil ang naipamahagi. Sa Bajo de Masinloc, isang People's Liberation Army Navy vessel ang nagbigay ng babala kaugnay ng live fire exercise sa lugar. Sa Escoda Shoal naman, nagsagawa ang isang PLA Navy helicopter ng low altitude monitoring flight. Hindi nagpatinag sa mga aktibidad na ito ang PCG at BFAR na nagpatuloy sa kanilang joint operation para mamahagi ng supplies. Sa kabuuan, may 7 CCG vessel at 10 Chinese Maritime Militia sa Bajo de Masinloc. Meron namang 8 CCG vessels at 9 Maritime Militia sa Escoda Shoal.
Mula sa Scarborough Shoal, Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghahabulan ang motorsiklo at kotseng yan sa Barangay Poblasyon sa Teresa, Rizal. Halos mawala na ng balanse ang rider habang patuloy siyang ginigit-git ng kotse. Maya-maya, tumumba na nga ang rider at muntikan pang magulungan ng kotse. Nagpadausdos siya hanggang makatayo kalaunan. Bumaba ang driver ng kotse at sinigawan ang rider na huwag na raw siyang tatakbo. Isinumbong pa ng driver ang rider sa mga lumabas na residente pero siya ang kinumpronta ng mga taga roon. Base sa investigasyon, nasagi umano ng motor ang kotse. Hindi raw tumigil ang motorsiklo kaya humantong sa habulan. Nagkasundo kalaunan ang driver at magulang ng rider na 15 anyos pa lamang na sasagutin ang pagpapagamot sa binatilyo pati ang mga sira sa motor. Pero nang mapanood ng kanyang mga magulang ang kuha ng CCTV, nagdesisyon silang magsasampa na lamang ng reklamo laban sa driver. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver. Ipinag-utos naman ng Department of Transportation ang habang buhay na kanselasyon sa lisensya ng nasabing driver. Naaresto sa Quezon City ang isang abogada na inireklamo ng panloloko. Nag-aalok daw kasi ang suspect ng investment. Tapos ay hindi na magpapakita matapos makatanggap ng pera. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Oops, wait lang. Sinilbihan ng warrant of arrest ang isang babae sa tapat ng isang restaurant sa Timog Avenue sa Quezon City kagabi. Ang akusado, abogado, na sangkot umano sa investment scam at naharap sa kasong estafa sa Santiago City, Isabela. Ayon sa pulisya, dumulog sa kanilang isang mag-asawang biktima na nakapagbigay raw ng 140,000 pesos na investment sa abogado sa pangakong kikita sila ng 5,600 pesos kada linggo. Pero matapos makuha ang pera, hindi na raw nagparamdam sa kanilang abogado. Nag-set up tayo ng meeting sa kanya with the complainant na mag-additional ng investment. So yun, pumayag yung suspect natin na makipagkita. Pagdating sa isang restaurant sa Timog Avenue, sinerve natin yung warrant of arrest sa kanya. Nakulong na raw noong nakaraang taon ng akusado dahil sa kaparehong kaso. Nakapagpiyansa siya pero hindi na umattend ng mga hearing at nagtago umano sa Metro Manila. Sa investigasyon ng pulisya, madaling napapaniwala ng akusado ang mga biktima dahil sa kanyang propesyon. Ang mga inaalok niyang investment para sa mga negosyo tulad ng tracking at rent-a-car services. Abot daw sa halos 30 ang mga complainant laban sa abogadong itinurong scammer. Ang lumutang dito is 4. Din allegedly may 27 pa na complainant na parating. All from Cagayan Valley. Bukod sa investment scam, inirereklamo rin siya ng ilang kliyente dahil sa hindi niya umano pagsunod sa kanilang usapan bilang abogado. Tulad ng biktimang ito na nagpapatulong sa problema sa kanilang lupa. Pero matapos makuha umano ang nasa mahigit 200,000 pesos na bayad, no-show na raw si attorney. Nawala po kasi yung title ng lupa namin. Siya yung mag-aasikaso, pero hindi niya po inasikaso yung lahat. Ang tatamis ng mga salita niya, talagang makukuha niya yung loob niyo. Kasi as a lawyer, kasi gagamitan kanya ng mga legal terms. Nasa kustodiya ng Project 4 Police Station ang akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Hinihikayat naman ng pulisya mga nabiktima na akusado na agad magsampa ng reklamo para maiangat sa syndicated estafa ang kaso. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Uupo muna bilang acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang vice chairman nitong si Senador Erwin Tulfo. Tumanggi kasi ang 5 senador na pinagpipilian bilang chairman ayon kay Senate President Tito Soto. Balitang hatid ni Mark Salazar. 5 ang pinagpipili ang pumalit kay Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero sa caucus ng mayorya, wala pa ring napa-oo sa kanila para mamuno sa komiting nag-iimbestiga ngayon sa kontrobersyal na flood control projects. None of the 5, including Senator Risa and Senator Pia, what's the position? Oo basta sila pa rin kandidato namin. Lahat ng mga kasama namin, any of the 5, diba? But especially Senator. But none of the 5 wants it right now. Right now, yes.
Nauna nang tumanggi si Senador J.V. Ejercito na naniniwalang may ibang mas karapat-dapat sa posisyon. Tumanggi na rin sina Senador Raffy Tulfo at Kiko Pangilinan na abala raw sa kanilang mga kasalukuyang komite. Hinihingan namin ng pahayag si Senador Risa Ontiveros pero hindi rin daw siya napapayag ni Soto. Ang sinasabi nila is very busy sila doon sa mga hearings nila Halos lahat, 2-3 committee na hinahawakan nila na very, very important committee, major committees. So what they are saying is that they don't have time for it right now. So kaya yung right now, ibig sabihin nun, kaya hindi namin diniscount na yung 5 ay totally out. Si Senadora Pia Cayetano hindi raw saradong no ang sagot, pero busy nga raw siya at masaya sa 2 hawak niyang major committee. Hindi madaling umuo sa mga ganyang bagong posisyon. And because my name was mentioned, it's my job to consider it, diba? 24 lang naman kami. And then 5 lang naman kaming abogado. So gustuhin ko man o hindi, it's my job to consider it. If there is a need to chair the Committee on Blue Ribbon. Wala akong doubt that I can do a good job with all humility naman. But I really want the best position, the best person for the job to handle this kasi this is a defining moment for the Filipino people. Sa ngayon, ang Vice Chair ng committee na si Senador Erwin Tulfo ang uupong acting chairman. Nagpasalamat naman si Tulfo sa tiwala ng mga kasamahan. Umaasa raw siyang magkakaroon na ng permanenteng chairman ang Blue Ribbon Committee sa lalong madaling panahon. Nasa ibang bansa pa si Tulfo, kaya sa susunod na linggo pa magpupulong ang komite para pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Pagtitiyak ni Soto, magpapatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control projects. Tuloy rin daw ang kanilang pakikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang nagbitiw namang chairman ng komite na si Lacson, wala sa majority caucus dahil may sakit daw. Pero ayon kay Soto, lalahok pa rin si Lacson sa investigasyon ng komite. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Magtatayo ng detour bridge sa Alcala, Cagayan. Matapos bumagsak nga po yung Pigatan Bridge nitong Lunes. Chris, kailan daw masisimulan yan? Tony, ngayong araw na rin sisimulan ang konstruksyon ng Detour Bridge katabi ng Gubuhong Tulay. Bukod sa Detour Bridge, plano rin ng Department of Public Works and Highways na magtayo ng Detour Bridge para sa mga lumang tulay sa lalawigan. Paraan daw ito para maiwasang maulit ang ganitong klase ng insidente. Sa inspeksyon kahapon ng DPWH, nasabi ni Secretary Vince Dizon na posibleng hindi lang overloading ang sanhi ng pagguho ng tulay. Luma na raw kasi ang mga materyales ng Pigatan Bridge na itinayo noong pang 1980 at niretrofit lang noong 2016. Ayon sa DPWH, dapat taon-taon sinusuri ang tulay. Inama naman ni Cagayan Governor Edgar Adlipay na responsibilidad dapat niya na makita na kailangan na ang repair sa Pigatan Bridge. Sabi ng DPWH, hindi prioridad ang paghain ng reklamo laban sa mga truck driver na dumaan sa Pigatan Bridge. Sa ngayon, lahat daw ay tinitingnan nila sa investigasyon. Overloaded sila Diba? So titignan natin lahat. No, lahat yan. Hindi kang isa ang may kasalanan dito. Maraming may kasalanan dito. At nakita ko yung budget noong 2016, 11.7 million lang. Ang liit nun. So sabi ko nga, saan napunta yun? No? Arestado naman ang isang lalaki matapos niya umanong saksakin ang nahuli niyang katalik ng kanyang live-in partner sa Bayambang, Pangasinan. Ayon sa pulisya, naakuha ng sospek ang kanyang kinakasama at ang biktima na nagtatalik sa loob ng banyo ng kanilang kapitbahay. Sinubukan pa umanong magtago ng sospek ngunit naaresto rin siya kalaunan. Nakuha rin sa kanya ang kutsilyong ginamit daw niya sa krimen. Maharap sa kaukulang reklamong sospek na walang pahayag. Hindi rin nagpa-interview ang live-in partner ng sospek habang sinusubukan pang makuna ng pahayag ang kaanak ng biktima. Eto na ang mabibilis na balita. Arestado ang 5 lalaking yan na naaktuhang nagnanakaw ng mga kable sa isang telco sa Makati. Ang isa sa kanila, hinuli pa sa loob ng manhole.
Ayon sa pulisya, nakasuot ng uniforme ng Maynilad at gumagamit pa nga ng props ang grupo para hindi mahalata ang kanilang krimen. Tinatayang 2 tonelada o halos 2,000 kilo ng mga kable ng telco ang nahatak ng mga suspect at naikarga pa sa kanilang dalang closed van. Aminado sa krimen ang isa sa mga suspect. Ayon naman sa iba pang suspect, akala niya ay lehitimo ang kanyang trabaho na babayaran sila ng 1,000 piso. Mahaharap ang mga naarestong suspect sa paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act. Kinundina naman ng Maynilad ang iligal na paggamit sa kanilang pangalan, uniforme at mga kagamitan. Hindi raw nila empleyado ang mga nahuli. Huhulihin ng PNP Highway Patrol Group ang mga motoristang iligal na gumagamit ng green plates. Ayon sa HPG, ang green plates ay para lang sa hybrid electric vehicles at electric vehicles na exempted sa number coding sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act. May mga illegal daw na gumagamit nito para makalusot sa number coding. Makikipagtulungan daw ang Department of Energy sa mga otoridad para sa maayos na pagpapatupad ng batas para sa mga electric vehicle. Tumilapon sa kalsada ang babaeng yan matapos araruhin ng isang MPV sa Barangay Pusok sa Lapu-Lapu, Cebu. Hindi nakita sa video pero unang nabangga ng sasakyan ng isang lalaking 7 taong gulang at isang babaeng senior citizen. Nasawi ang bata na pauwi na sana sa kanilang bahay nang mangyari ang insidente. Sugatan ang 2 babae. Nabangga rin po ng kotse ang isang multicab. Ligtas ang driver nito. Batay sa investigasyon, nakaidlip umano ang driver ng MPV. Aminado ang driver ng MPV sa kanyang kasalanan. Inihahanda ng pulisya ang reklamong isasampa laban sa kanya. Apektado na raw ng issue sa maanomalya umano mga proyekto kontra baha ang Philippine Stock Exchange. Sa loob lamang ng 3 linggo, 1.7 trillion pesos daw ang nawala sa halaga ng mga kumpanyang nagbebenta ng shares sa stock market ng ating bansa. Sinabi yan ni Securities and Exchange Commission Chairman Francis Lim sa 57th Annual Finex Conference. Sinisi ni Lim sa pagtamlay ng mga investor ang anyay flood control project scandal. Ayon sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, hindi may engganyong mamuhuna ng mga investor sa Pilipinas kung talamak ang korupsyon. Hindi naman ilalagay ng mga investor ang kanilang pondo doon sa isang bansa na hindi nila masiguro kung tama ba ang patutunguhan ng ekonomiya. Nangangamba sila na ang kanilang puhunan ay hindi mapapangalagaan sa loob ng Pilipinas. Hindi lamang mga mayayaman ang apektado ng galaw sa stock market, kundi pati mga ordinaryong Pilipino. Isa kasi ang stock market sa mga pinaglalagakan ng pondo ng ilang institusyon para palaguin. Kabilang po dyan ang ilang government institutions na humahawak sa ating retirement pension at mga insurance. Pati sa proyekto po ng Farm to Market Roads, may irregularidad din daw. Lumabas po yan sa pagdinig ng Senado na kung hindi overpriced ay substandard o kaya'y ghost ang proyekto. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Habang patuloy na nadidiskubre ang mga flood control project na substandard o hindi talaga na itayo, lumabas naman sa pagdinig ng Senado na meron ding kahalintulad na nagaganap sa pagtatayo ng mga farm-to-market road. Ito yung mga kalsadang itinayo sa kanayunan para madaling maibiyahe papuntang merkado ang mga produktong pang-agrikultura. Sa paghimay ni Senador Sherwin Gatchalian, lumabas umanong may mga farm-to-market road na labis ang presyo. 15 million pesos per kilometer ang dapat na presyo ng ganito ayon sa Department of Agriculture o DA. Pero may umabot pa raw ng mahigit 300 million pesos per kilometer ang halaga. Hindi lang to extremely overpriced, extremely overpriced. Based on sa nakikita ko na pinapakita niyo, Mr. Chair, medyo shocking. But I guess siguro magandang itanong dyan, Mr. Chair, is yung ating bagong sekretary ng DPWH na matulungan tayo na mahimay ito.
Ayon kay Gatchalian, abot sa 10.3 billion pesos ang halaga ng overpriced na mga kalsadang tinukoy niya. Equivalent to about 683 kilometers. So yung 683 kilometers, Mr. Chairman, pwede na tayong gumawa ng kalsada from Manila to Apari ng isang kalsada, no? 2 lanes. Ang iba nga ni hindi nagawa o ghost project. 125 million pesos ang halaga ng ganyan na inireport ng Department of Public Works and Highways o DPWH na gawa na pero hindi pa pala nagagawa. DPWH ang gumawa ng farm-to-market roads ayon sa DA. Meron kami nakita sa Davao Occidental na ghost pero 2021-2022 projects yun na ghost. Meron din sa Zamboanga City na ghost. Hindi rin umano ito ipinaalam ng DPWH sa DA bago gawin. Kaya aalamin ng DA kung alin sunod sa kanilang roadmap ang naturang mga proyekto. How does that work? Hindi kayo nag-concur? Ibig sabihin, binaypass kayo at tinuloy? Ganun ba yun? Yes, Mr. Chair. So parang flood control, may nagbabypass, dinediretso dun sa... Galing itong mga projects na ito. Ayon kay Gatchalian, 3 sa malalaking contractors ng farm-to-market roads ay gumawa rin ng malalaking flood control projects at kasama pa sa top 15 contractors na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinusubukan pa namin silang hinga ng pahayag. Dagdag niya, Bicol at Eastern Visayas ang mga rehiyong may pinakamaraming farm-to-market roads noong 2023. Tinignan namin rin yung projects noong 2023. Slide 11, majority of the projects nasa Region 5 and Region 8. Region 5, Bicol ba yan? Bicol Region and Region 8, ano? Tacloban? Tacloban Region. Okay, lala po na yun. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nais paimbestigahan ni ML Party List Representative Laila De Lima sa Kamara ang anyay haunted hospitals o yung mga proyektong ospital at health center ng Department of Health na hindi kumpleto, abandonado o hindi nag-ooperate. Sabi ni De Lima, misulang paglustay ito ng pondo ng Health Facilities Enhancement Program o HFEP. Sa budget hearing ng DOH sa Kamara, lumabas na 200 lang sa 600 health center na itinayo sa ilalim ng HFEP ang nag-ooperate. Sa budget hearing sa Senado, sinabi rin ni Senate Committee on Finance Chairman Win Gatchalian may 15 billion pesos na halaga ng mga health center project ang hindi natapos ng kontraktor kahit nabayaran na ng gobyerno. Paliwanag naman ng DOH, hindi ito mga ghost project, kundi kulang lamang sa tao kaya hindi operational. Mga lokal na pamahalaan daw ang may obligasyon na punan ng tao ang mga pasilidad. Kinumpirma naman ng DOH na may ilang health center sa Zamboanga Region na hindi pa natatapos ng mga kontraktor. Mga mare at pare, achieve na ni Sparkle singer and theater actor Gian Magdangal ang Happy Ever After. Sa Instagram post ng Sparkle GMA Artist Center, all smile sina Gian at kanyang lovely bride na si Lara Maige sa harap ng altar. Nagpaabot naman ng best wishes ang ilang friends nila. Last year nang ma-engage ang dalawa na nagkakilala sa pamamagitan ng musika. Congratulations and best wishes, Gian and Lara! Dito naman sa Pilipinas, may bagong itinalagang ambassador ang Amerika. Appointed ni US President Donald Trump ang negosyanteng si Lee Lipton na papalit kay Mary Kay Carlson. Nagsilbing ambassador ng Amerika sa Pilipinas si Carlson mula noong 2022. Mula Florida si Lipton at kasalukuyang interim permanent representative to the United States Mission to the Organization of American States. Ikinatuwa ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez ang appointment ni Lipton. Good indication anya ang appointment dahil ipinapakita nito pinagpapahalagahan ni Trump ang Pilipinas. Isa raw si Lipton sa mga malapit na kaibigan ni Trump. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV.
Sugatan ang ilang estudyante matapos bumagsak ang kisame ng isang classroom sa Davao City. Sara, ano daw ang dahilan sa pagbagsak ng kisame? Connie, ayon sa principal ng Lapu-Lapu Elementary School, posibleng dahil sa nagdaang mga lindol na naramdaman dito sa Davao City ang sanhi ng pagbagsak ng kisame. Kwento ni Teacher Marites Cañeda, kalagitnaan ng klase ng kanyang grade 4 students nang may marinig silang ingay sa kisame. Sa pag-aakalang lindol ulit iyon, nag-duck cover and hold daw ang 40 mag-aaral at nakagapang palabas ng silid-aralan. Sumailalim na sa stress debriefing ang mga bata. Blended learning muna ang mga klase nila. Ang pangamba ngayon ng mga magulang at guro ang katabing classroom na hindi na rin pantay ang kisame at may mga bitak sa sahig. Nakapag-report na raw ang principal sa DepEd Division Office nila at sa DPWH. May inilaan na raw silang budget para sa rehabilitasyon ng nagkasirang gusali. Inilibing na ang 11 sa mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Bugos, Cebu. Nagsagawa muna ng misa sa huling araw ng lamay bago bendisyonan ang mga kabaong. Bumuhos ang emosyon ng mga kaanak na naiwan ng mga nasawi. Mula sa Barangay Binabag, dinala ang mga labi sa Corazon Cemetery sa Barangay Sambag. Doon magkakatabing inilibing ang mga biktima. Sa Talisay City naman, may 4 na eskwelahan pang hindi muna pinapagamit ng lokal na pamahalaan. Nang inspeksyonin kasi ng City Engineering Office, nakitaan ang ilang gusali ng structural issue. Tuloy naman na ang face-to-face classes sa iba pang pampublikong paaralan sa lungsod. Sari-saring mga halaman at puno ang itinanim sa Mexico, Pampanga bilang bahagi ng Day of the Galleon. Taunang pagdiriwang yan para gunitain ang makasaysayang Manila-Acapulco Galleon Trade. Balitang hatid ni Katrina Son. Isang ceremonial coconut planting for ASEAN Solidarity ang ginanap sa Barangay Suklaban, Mexico, Pampanga bilang parte ng selebrasyon ng Dia del Galleon. Ang tema ngayong taon ay From Galleons to Greenways, honoring our shared maritime heritage through environmental action and ASEAN solidarity. Ang Dia del Galleon o Day of the Galleon ay taunang paggunita o pagpapahalaga sa makasaysayang Manila-Acapulco Galleon Trade na nagsimula noong panahon ng mga Espanyol. Mahalaga raw na gunitain natin ang araw na ito dahil dito nagsimulang umusbong ang ating agrikultura. Nung nagte-trade po tayo with Mexico, ang isa pong na-trade natin ay yung mga halaman. So yung agriculture natin and yung agriculture po ng Americas na enrich dahil dun sa galleon trade. At yung ingredients po na yun yung very naging distinct po yung panlasa natin dito dahil dun sa exchange of ingredients na yon. Isan sa mga dumalo si Malaysian Ambassador Dato Abdul Malik Melvin Castellino. Pagbibigay diin niya na ang aktibidad na ito ay bahagi ng regional effort para paigtingin ang environmental protection at patatagin ang solidarity ng ASEAN nations. Philippines will be the chair for ASEAN next year. So part of this process is to develop our resilience towards environmental protection of our earth. We are hoping that the community itself and those associated with this event will have greater involvement in preserving the environment. Dumalo rin ang mga representative ng Indonesia at Myanmar. Para naman sa Department of Tourism, mahalaga daw ang ganitong klase ng mga aktibidad. Nakaapekto din daw kasi ito sa turismo ng Pilipinas. Kailangan natin pagtulungan ito, especially itong ganito for sustainability, protecting our environment, and then teaching everybody how to go back to the roots of planting. Matapos naman ang symbolic planting, nakiisa rin sa pagtatanim ang mga dumalo sa aktibidad. Nasa 200 na mga punla ng atswete at bayabas ang itinanim. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa panunumpa ni bagong Ombudsman Jesus Crespin Remulla. At may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Connie, nanumpa na nga bilang ikapitong Ombudsman ng Pilipinas si Jesus Crespin Remulla.
Nanumpa si Remulla na gagampanan ng kanyang panibagong tungkulin bilang tanod bayan kay Senior Associate Justice Marvic Leonen sa Korte Suprema ngayong umaga. Sinaksihan ng panunumpa ni Remulla ng kanyang asawa ni Associate Justice Antonio Co at ng mga dating kasamahan ni Remulla sa Department of Justice. Agad raw aaksyonan ni Remulla ang issue ng mga maanomalya umanong flood control projects. Batay na rin sa mga nakuha nilang impormasyon sa case build-up sa DOJ, umaasa si Remulla na sa mga susunod na linggo ay makakapaghain na sila ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Wala raw sisinuhi ng investigasyon. Dagdag pa ni Remulla, bubuklatin at pag-aaralan niya ang mga nakabimbing mga rekomendasyon at mga reklamo sa Office of the Ombudsman, maging ang naging procurement ng pamahalaan sa overpriced medical supplies ng Pharmally sa gitna ng pandemya. Sa tanong kung pwedeng umabot hanggang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang investigasyon, sagot ni Remulla, hanggat saan raw aabuti ng ebidensya, aabuti ng pag-usig ng hustisya. Narito ang bahagi ng panayam ng media kay Ombudsman Remulla. Wala ho tayong sinisino rito. Kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ng kaso. So kahit mataas yan, kahit umabot na senador yan, kung saan maabutin yan, gagawin natin. So sir, kahit na mag-atak po ng Pangulo, talaga po sa... Wala naman tayong choice dito, yun ang ebidensya. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yun ang talagang hamon sa atin dito. Connie, bukas nga ay nakatakda ng pumasok sa kanyang panibagong opisina sa Office of the Ombudsman, si Ombudsman Remulla. Yan muna latest mula nga dito sa Maynila. Connie. Maraming salamat sa Lima Refran. Update naman po tayo sa lagay ng panahon. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang tanghali po. At welcome sa Magandang Tanghali. Yes, unang-una, gaano po ba kalaki ang posibilidad na maging bagyo ang low pressure area sa may Palawan? Well, sa ngayon po yung ating namataan na low pressure area dito sa may West Philippine Sea, which is 180 kilometers west-northwest ng Coron, Palawan. Maliit po ang chance na maging isang ganap na bagyo pa sa susunod po na 24 oras. Subalit ngayon po nagdadala ito ng pag-ulan in some areas of southern Luzon, particularly dito sa may Mimaropa, Calabarzon, as well as Metro Manila, yung trough niya nag-extend po doon, and some areas pa ng Visayas, gaya ng Panay Island and Negros Island region. At yung bagyo naman po sa Pacific Ocean, na pumasok na ba sa PAR? Mga ano ho bang mga lagay ng panahon sa mga area po na dadaanan nito? Sa ngayon po yung minomonitor pa rin natin na si Tropical Storm Nakri, patuloy yung paglapit sa ating area of responsibility. Inaasahan kung magkocross yan dito sa may northeastern boundary ng ating area of responsibility. So posible siya pumasok mamayang hapon or gabi at papangalanan po natin agitan. And then after a few hours po ay lalabas din ito ng PAR, papunta dito sa may southern Japan. Bukas po yan ng madaling araw. At tapos na ho ang habagat at sinasabing maaaring magsimula na ang amihan season at least sa third week po daw ng Oktubre. So pagka ganito ho ba, mas asahan natin na malilesen na yung mga bagyo na papasok po dahil sa amihan season? Yung pong dami ng mga bagyo, nagpipikyan po usually sa kalagitnaan po ng panahon ng tag-ulan during July and August. Subalit pagsapit po ng November and December, bagamat mas kakaunti relatively yung ating mga bagyong papasok sa PAR, mas mataas po ang tsansa na naglalandfall po ito, lalo na dito sa may parteng Southern Luzon, Visayas at Caraga region. So yung kauntian po ng mga bagyo, nararamdaman pa natin sa first quarter po ng taon. I see. Pero yung La Nina ba, meron pa rin ba tayo o wala na ho? Yung forecast po natin for the onset of La Nina ay sa last quarter, which is actually sa ngayon po, meron tayong 70% chance na magkakaroon tayo ng mahinang La Nina. So ibig sabihin, posibleng mas maraming ulan ang bumagsak during, kung ikukumpara po natin sa typical po na Nobyembre, Disyembre at saka po Enero. So maghanda lamang po tayo. Expect natin yan. Lalo na sa may eastern sides po ng ating bansa. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Salamat po. Very proud ang Sparkle stars na sina Benjamin Alves at Tris Malvar sa kanilang upcoming movie na Quezon. Chika ni Benjamin sa inyong kumare, marami siyang realization sa pagganap bilang ang batang Manuel L. Quezon. Sana raw makita ng mga manonood ang mga mensaheng nais sabihin ng pelikula, lalo sa pagpili ng mga namumuno sa ating bansa.
Thankful ang aktor sa kanyang misis na very understanding sa gitna ng kanyang shoot ng pelikula at ng Kapuso afternoon series na Akusada. Sinabi naman ni Therese na very relevant ngayon ang Quezon. Gaganap ang Sparkle actress bilang si Nadia na isang batang filmmaker. 7 medalya ang iniuwi ng Team Pilipinas sa katatapos lamang na East and Southeast Asian Crush Championship dyan po na idinaos sa Taipei, Taiwan. 3 po sa mga atleta ang gold ang medalyang iniuwi. 3 iba pa ang may silver medal habang isa ang naka-bronze. Ang Crush ay isang uri ng folk wrestling style na nagsimula sa Central Asia. Susunod namang sasabak ang Philippine Crush team sa 3rd Asian Youth Games sa Bahrain sa October 19 at 20. Ito ang GMA Regional TV News. Mismong anak daw ang pumatay sa isang lalaki sa Mandurriao District sa Iloilo City. Sa kuha ng CCTV, kita ang paglabas ng sospek matapos ang insidente. Sunod na nakita ang biktima na nakahawak sa tagiliran. Ayon sa kinakasama ng biktima, sila ng biktima ang unang magkaaway. Inawat daw ng sospek ang kanyang tatay hanggang sa sila na ang nag-away na nauwi sa pananaksak ng sospek. Posible raw na napuno ang sospek dahil lagi umano siyang pinapagalitan ng biktima. Maharap sa reklamong parricide ang sospek na hinahanap pa ng mga otoridad matapos tumakas. Mahigit 10.3 million pesos na halaga ng dried marijuana leaves ang nakuha ng mga otoridad sa isang sasakyan sa Kibungan, Benguet. Nasa checkpoint doon ang ilang pulis nang mapansin nila ang isang sasakyan na biglang huminto. Buwaba ang 2 lalaki mula sa sasakyan at saka tumakbo. Iniwan nilang nakabukas ang pintuan ng driver's seat ng sasakyan kaya nadiskubre ng mga otoridad ang laman nitong 4 na sako ng dried marijuana leaves at mahigit 40 tubular form nito. Nasa 86 kilograms ang kabuang bigat ng mga marijuana. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga tumakas na sakay ng sasakyan. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na ni-reassign muli sa Philippine Army ang dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica. Ayon sa AFP, inalis si Lachica sa VP-SPG dahil sa kinakaharap niyang reklamo sa Ombudsman kaugnay sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President. Hihintayin daw ng AFP ang kalalabasan ng reklamo para magsilbing gabay sa sarili nilang investigasyon kay Lachica. Sa pagdinig ng Kamara noong November 2024, sinabi ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na inutusan siya ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang 125 million pesos na confidential funds kay Lachica noong 2022. Walang pahayag si Lachica tungkol dito. Dati nang iginiit ng bise na walang mali sa paggamit sa confidential funds ng kanyang opisina. Nauna na rin sinabi ng OVP na walang ibinigay na paliwanag sa kanila ang AFP kaugnay sa pagkakatanggal kay Lachica bilang security head ng bise. Samantala, naglabasan ang mga estudyante sa ilang paaralan sa Baguio City kasunod po ng lindol kaninang umaga. Kitang mga naka-duck, cover and hold ang mga estudyante sa labas ng isang paaralan sa lungsod. Nakuna naman sa CCTV ang mismong pagyanig sa iba pang bahagi ng Baguio City. Sa isang establishmento roon, napatakbo palabas ang ilang lalaki nang maramdaman ang paggalaw ng lupa. Suspendido na ngayon ang klase mula preschool hanggang senior high school sa Baguio dahil sa lindol. Nakadepende naman daw sa mga universidad kung magkakansela rin sila ng klase. Mula magnitude 4.8, ibinaba na sa magnitude 4.4 ang lakas ng lindol sa pinakahuling bulletin ng PhilHawks. Natunto ng epicenter, 3 kilometro ang layo sa hilagang silangan ng Pugo, La Union. Bibida-da-da natin ang kakaibang talento ng isang lalaki from Quezon City. May skills daw siya na parang human echo. Kung duda kayo, eto na. To hear is to believe. Lumpia ba yan, Ted? Wow. Sarap niyan, Ted.
Uy, grabe. Hindi na kailangan talaga ng microphone. Kung built-in naman ang echo kay Jacob Amatong. May pa-natural reverb siya, oh. Sa unang dinig, mapapatanong ka talaga na, saan galing yun? Kaya para alisin ang mga duda nyo, heto ang isa pang sample. Pwede po order? Okay. Isang ice americano, no? Yun. Ayun ba yun? Tama ba? Ang videos featuring Jacob, mahigit 7 million na ang combined views. Ikaw ay certified. Trending! Ding, ding, ding. Sana Galing, magawa. ha? Oo nga. At ito po ang Balitang Ali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 77 araw na lang, Pasko na. Ako po, si Connie Sisan. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Akala